As far as heights reach from the depths, as far as east is from the west, so far your grace has carried me. Until I see you face to face, until at last I've won my race. Remind me you're not finished yet. Hallelujah. 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 I live in remembrance. Good morning everyone! Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia po mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada para po sa ating pag-aaral ng Salita ng Diyos ngayon pong umaga. Welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Kumusta po kayo mga minamahal na mga kapatid? Dalangin ng aking puso na nawa po ay nasa mabuti at maayos po kayong kalagayan sa araw na ito. Kung ako po naman ang inyong tatanungin, sa awa po ng Diyos at sa kanyang biyaya at pagpapala ay nasa kaayusan naman po ang inyong lingkod. Sa atin pong pag-aaral ngayong umaga ay ipagpapatuloy po natin yung atin pong pagtalakay sa Reformed Rationale for Prayer. Ano pong ibig sabihin nito? Natalakay ko na po ito noong nakalipas na 2 araw kung ano po yung paninindigan. Ano ba yung buhok ko? Hindi ayos eh. Kung ano po yung paninindigan ng mga early Reformed theologian when it comes to prayer. Alam naman po natin, kagaya po ng lagi ko binabanggit na nakaraan, na from the Roman Catholic Church, si Martin Luther, sina John Calvin, sina John Knox, at ang sino pa na mga Reformed theologian ay nanindigan na may mga kamalian sa mga pagtuturo ng simbahan, kaya po nagkaroon po ng Protestantism. At kasama po sa kanilang paninindigan, hindi lang yung 5 solas of the Reformation, no? Natalakay ko na po yung 5 solas ng Reformation. Nandiyan na po yun sa atin pong YouTube videos. Kung inyo pong dadalawin yung pong Tinig ng Pag-asa YouTube account ng inyong lingkod, doon po matatagpuan po ninyo ang napakadaming mga videos ng inyong lingkod, mga devotional videos, at the same time yung pong mga pagtuturo ng inyong lingkod sa doctrine. Ang maganda po nito, tungkol sa mga doktrina at tinitindigan nating pananampalataya, naka-playlist na po ito. Yung playlist po na yon, ang inyo pong hanapin, pag pumunta po kayo sa YouTube, hanapin nyo yung playlist. Ito po ay continuously na magpe-play, kaya kung kayo po ay nagbibiyahe, yung long drive o mamamasyal kayo, magdala lang kayo ng headset at nasa cellphone, pakinggan nyo po ng pakinggan yung aking video. At ito po ay matututunan ninyo yung mga 5 solas ng Reformation. Importante po yun kasi yun po yung tinitindigan nating pananampalataya. At huwag po kayo maniniwala na ito'y gawa lang ng tao. Ito po ay kaloob ng Diyos sa buhay ng kanyang simbahan. At ito po ay tinitindigan ng malinaw sa banal na kasulatan. Hindi po ito likhang isip lang ng mga Reformation fathers, kundi ito po ay tinuro ng banal na kasulatan. At yun po yung kanilang tinitindigan. Kaya nga po, ang Reformed theology ay matindi at malupit ang paninindigan doon sa sola scriptura. Ano po ibig sabihin nun? Pagdating po sa otoridad, it is the scripture alone. Ano po? Wala pong ibang pagbabasihan, yung extra revelations, wala na po noon. Wag na po kayo maniniwala doon sa mga sasabing binanggit daw ng Diyos sa Kanya. Panahon pa ho ng mga nakalipas, marami na pong lumilitaw na ganyang mga relihiyon eh. Si Joseph Smith, sinabi, nakipag-usap sa kanya yung anghel na si Moroni. Itong si Castellanos ng G12, habang nasa tumba-tumba, pinakitaan daw siya ng vision ng Diyos sa kalangitan at kung ano-ano, yung vision ng will. Wag na kayo maniniwala doon kasi po kumpleto na po ang Biblia pagdating po sa mga katuruan at aral ng banal na kasulatan at tungkol sa Diyos. At yung mga doktrina po tungkol sa Diyos, tungkol sa creation, tungkol sa communion, tungkol sa simbahan, tungkol sa pagka-Diyos ng Panginoong Hesukristo, tungkol sa Espiritu Santo, any major
doctrine that you can think of, lahat yon ay nasa scripture. Hindi po yung likha ng tao. Kaya yung mga pastor na nagsasabing, ang doktrina naman, gawa lang ng tao yan, kaya nga tayo nagtatalo-talo mga kapatid, yung po'y pastor na hindi naiintindihan yung kanyang sinasabi. Ano po? So ngayon po, dako tayo. Enough with that explanation. Let us go to our topic for today. Our topic is the Lord's Prayer. Ayan. Ang Panginoong Hesukristo, kung babalikan niyo po yung Matthew chapter 6, ang Panginoon ay nagbigay ng mga palatuntunan tungkol sa pananalangin. At sinabi ng Panginoon doon sa Matthew chapter 6, huwag kayong magsitulad sa mga tao pag magdadasal, nakatayo sa mga panulukang daan para makita yung kanilang pananalangin. Ang sabi doon, pumasok kayo sa inyong silid at doon sa inyong silid, tumawag kayo sa Ama, nang manalangin kayo sa Ama, at ang Ama na nakakaalam ng mga bagay sa lihim ang siyang sasagot sa inyong mga panalangin. At tapos bigla niya sinabi, ganito kayo mananalangin. Our Father, who art in heaven, hallowed be your name. And that is where the Lord's Prayer is mentioned. Ito po'y panalangin itinuro ng ating Panginoong Hesukristo. Maganda pag-aralan ito. Kasi po, kung ito po yung itinuro ng Panginoon, saan nahagilap at nakuha ng mga pastor ngayon yung mga panalangin of declaration? Yung I declare, I claim, I pronounce, I command, I bind Satan, yung mga ganun. Saan nila napaghagilap yon? Hindi ko po alam. Kung anong basihan nila sa Bible tungkol sa mga ganung mga bagay, sila na lang po ang tanongin ninyo. Pero ako po, pagdating po sa pananalangin, ay inyo naman po sigurong nasa saksihan, every time na mananalangin po tayo, ang nangingibabaw po sa ating mga dalangin ay ang pagpupuri sa Diyos, paghingi ng tawad, paghingi ng mga bagay na kailangan, at sa duloy wawakasan po natin ito parate ng paghanap sa kalooban ng Diyos. At ito po kasi ay panalangin pattern sa the Lord's Prayer. Kaya po maganda rin po ito para magsuri tayo on how we as Christians pray. Ano po? So, yun po, atin pong gawin ngayon yan. Tingnan po natin kung anong sinasabi ng mga early reformers tungkol sa prayers. At sabi nga po ni Martin Luther, the Lord's Prayer, sabi po ni Martin Luther, siya po yung father of Reformation, sabi niya, after having denounced showy and meaningless prayers, Christ introduced a splendid short prayer of His own. With it, He instructed us on how to pray and what we should pray for. So, ang ganda pong pag-aralan nito mga kapatid. Sabi po yan ni Martin Luther, pagkatapos na i-denounce ng Panginoon yung mga paulit-ulit na panalangin, yung mga panalangin nakatayo sa panulukang daan, yung mga panalangin may pagpapaimbabaw, ay nagturo ang Panginoon ng isang panalangin. Sa panalangin ito, ipinakita niya on how to pray and what we should pray for. Ayan, sabi po yan ni Martin Luther. Meron pa po siyang isang kapahayagan at ito po yung tinatawag na the Lord's Prayer. Sabi po niya, ang kanyang explanation tungkol sa the Lord's Prayer, it is the finest prayer. Wow! Ano po? Sabi ni Martin Luther, the Lord's Prayer is the finest prayer that was ever sent from heaven. Because God the Father gave His Son the words for the prayer and sent Him to introduce it. We know beyond a doubt that His prayer pleases the Father immensely. Yan. Naisip niyo po ba yun mga kapatid? Minsan din natin yung napag-ukulan ng pansin. Kung si Jesus ang nagturo ng panalangin ito, na siya na isinugo ng Ama, sa makatuwid, ang Ama ang nagpadala sa atin ng paraan papaano makikipag-usap sa Kanya. At tinuruan tayo ng Ama sa pamamagitan ng Kanyang anak ng way of communicating with Him. Amen po ba mga kapatid? Doktrina to. Sa aligan po ito. Kaya nga po sa tuwing kayo'y magdadasal, eto po ang basihan. Eto po ang pattern. At ang pattern ng ating pananalangin
ay si Jesus. Sa panalangin, itinuro niya sa mga alagad. Po. Ngayon, tingnan po natin ang ating Confession of Faith. Tingnan po natin yung Westminster Shorter Catechism. Ano po ang sabi? Sabi po ng Westminster Shorter Catechism, the whole Word of God is of use to direct us in prayer. But the special rule of direction is that form of prayer which Christ taught His disciples, commonly called the Lord's Prayer. Yun daw kabuuan ng salita ng Diyos, meaning the Bible, ay direktang itinutulak tayo sa pananalangin. Ang tanong saan? Sa pananalangin itinuro ng Panginoong Hesukristo na tinatawag na the Lord's Prayer. Amen? Ano po? So, alam niyo po mga kapatid, mahalaga po na itinuturo ito sa mga bata Tinuturo sa Sunday School. Ito po yung foundation ng prayer. Kaya ang una po dapat na ituturo talaga sa kanila yung the Lord's Prayer. Kaya lang po, naging associated ito sa Roman Catholic na paulit-ulit po nilang ipinagpe-pray. Ang simbahang protestante nung nag-evolve, ayaw na itong idalangin. Ayaw na po itong ipag-pray, ayaw na po itong ituro. Pero alam niyo po mga kapatid, ito yung basic elementary teaching about prayer. Kailangan po alam mo ito kasi ito po yung format. Ito po yung magiging pundasyon mo ng iyong pagdalangin sa Diyos sapagkat binubuo po ito ng iba't ibang parte ng pakikipag-usap sa Diyos. Pag hindi mo po kasi natutunan ang Lord's Prayer, mapupuno ang iyong panalangin ng puro lang paghingi. Nakuha niyo po mga kapatid, ang the Lord's Prayer ay buong-buong panalangin ng pakikipagtipan. Buong-buong panalangin ng pakikipag-usap. Andun ang pagluwalhati at pagpuri sa kabanalan ng Diyos. Nandun din naman ang parte natin ng paghingi at pagdulog. Nandun din naman yung parte ng paghingi ng tawad. Nandun din yung paghingi ng kanyang kalooban. Kaya mahalaga ito. Ang sabi nga po mga kapatid, yung buong sinasabi ng banal na kasulatan ay dapat i-direct tayo sa pananalangin. But the special rule of direction is that form of prayer which Jesus Christ taught His disciples. Pag hindi ganon, maliligaw ka. Sa iyong pananalangin, magiging makasariling panalangin ito na lagi na lamang pong ang nasusunod ay ikaw. Ikaw ang nagde-declare, ikaw ang nagko-command, ikaw ang nagbabind, at kung ano-ano pa. Samantalang sa panalangin, ang pinakamalalim na esensya nito ay ang paglalagay mo ng iyong kalooban at paghahandog nito sa kalooban ng Diyos. Ano naman ang sinasabi po ni Thomas Watson? Sabi po ni Thomas Watson, let us have a great esteem for the Lord's Prayer. Why? Mahalaga kasi ito Let it be the model and pattern of all our prayers. Sabi po ng theologian na ito, dapat po magkaroon tayo ng matindi, no? Malupit, yung mga termino ng mga kabataan ngayon. Matinding pagmamahal sa the Lord's Prayer. At dapat ito daw yung maging model, maging pattern ng lahat ng ating mga panalangin. Yan. So, kaya po, sa church, marami po mga kapatiran natin, they don't know how to pray. Why? Hindi nila alam kung saan sisimulan. Hindi nila alam paano makikipag-usap sa Ama. At dahil po doon, alam naman ng Panginoon na hindi talaga tayo marunong manalangin. Dahil nasanay po tayo na malayo tayo sa Diyos. Hiwalay tayo sa Diyos dahil sa ating kasalanan. We are totally deprived, away. No? We cannot please God. At doon sa kalagayang iyon, because of our total depravity, nasanay po tayo. Ngayon, nung tayo nakakilala, na-regenerate, na-born again, na-adapt sa kaharian ng Diyos bilang bagong nilalang, kailangan nating tumawag sa Kanya. Ang problema, saan tayo magsisimula? At bilang nagsisimulang mananampalataya, ang unang panalangin dapat mong matutunan
ay Ama namin, sumasalangit ka, sambahin nawa ang ngalan mo, mapasa amin nawa ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Ayan. Kung paano sa langit, gayon din naman sa lupa. So that is the Lord's Prayer. Ito po yung unang dapat nating matutunan. At kalaunan po, magiging model na ito, magiging pattern na ito ng lahat ng ating mga panalangin. Amen? No? Ewan ko po, paano nyo tinuturo sa mga bata? Paano nyo tinuturuan ang inyong mga anak ng prayer? Mali naman po yung di ba? Una natin tinuturo sa kanila, prayer before meal Merong mga prayer before meal yung bless this food that we are about to take. Yung mga gano'n, no? Simple-simple. O kaya naman, yung iba, tinuturuan pa ng prayer ng angelus, no? Nagpe-pray sa angel. Angel of God, my guardian dear, to whom is love, commit me here. Ever this day be at my sight. No? That's the angelus. Prayer to the angel. Bawal yun. No? Bawal yun. So, hindi po yun. Ang itinuturo po sa atin, mahalin natin, no, to have a great esteem for the Lord's Prayer. Kaya kung may anak ka ngayon, ako po, ang una mo ituro sa kanyang dasal, ang Ama namin. Dahil pag nasanay po siyang inuusal ito na po yung magiging pattern ng kanyang prayer. Iyan po ang unang batas. No, pag ikaw ay pinanganak na bilang anak ng Diyos, makikipag-usap ka na sa Kanya. Totoo naman, hindi naman po madaling makipag-usap katulad ng sanggol na bagong silang. Ano ba yung unang mga kataga na sinasabi ng sanggol? Di ba yung mag-asawa nga, nag-uunahan pa kung ano unang bibig kasi ng bata nana o tata, daddy o mommy. Di ba? At ang Diyos, sa pagsilang mo sa Kanyang kaharian, ano ba ang una niyang gustong marinig? Kaya nga po, ang katagang Our Father. Sa pandinig ng Diyos, ito po ay napakatamis na kataga. Our Father who art in heaven. That is an acknowledgement for you na ikaw ay anak at kinikilala mo ang Ama na Ama. Nakapaloob yan sa the Lord's Prayer. Amen? O ngayon, ano pa? Ito naman po si James Asher. Si James Asher, sabi niya, it is both a prayer which we ought to pray and also a platform of prayer to which we ought to square all our prayers. Matthew chapter 6 verse 9. This is how you will pray. No? Propounding it as the most perfect platform to be imitated. Luke 11 verse 2. As the most excellent form to be used of all Christians. Kaya po, kailan niyo po huling narinig na ipinanalangin ang the Lord's Prayer sa church? Kaya nga po yung mga pastor kapag magpa-pastoral prayer, no, maganda po tinatapos po nila ang pastoral prayer doon sa kataga na ito po ang aming dalangin sa aming Panginoong Hesukristo na nagturo sa amin na kung kami mananalangin ay manalangin kami ng Ama namin, sabay-sabay ang kongregasyon. No? Ama namin, sumasalangit ka, sambahin, o di ba? Nung araw ganun ang unida. No? Nung araw po, lahat ng mga kapatiran, sabay-sabay 'yon. Pag sinabi na ng pastor sa pastoral prayer, ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo na nagturo sa amin na kung kami mananalangin, tayo pong lahat, Ama namin, sumasalangit ka, sambahin nawa ang di ba? And the whole congregation are praying the Lord's Prayer. Sasabihin ng iba, naku, hindi na namin ginagawa yan kasi ritual yan. Alam niyo mga kapatid, may mga ritual na hindi dapat nawawala sapagkat ito'y patuloy na nagpapaalala ng pundasyon ng ating pananampalataya. Katulad din po yan ng Apostles' Creed. Ay bakit po sa saligang batas ng simbahang kinagisnan ko? Ano po, ang ganda po, sabi, lahat sa saligang batas pwede mong baguhin. Pwede mong baguhin ang order of worship, pwede mong baguhin ang paraan ng pagmimisyon, pwede mong baguhin ang konstitusyon. Kung gusto mong gawing 5 obispo, pwede yun. Kung gusto mong gawing 10 obispo, pwede yun. Pwede mong baguhin lahat. Pero meron lang hindi pwedeng baguhin. Ano daw po yung hindi pwedeng baguhin?
Ang hindi mo pwedeng baguhin, una, ang doktrina. Pangalawa, sa pagsamba, dapat nandoon ang sinasampalatayanan. Tindin ho. Hindi po alam ito ng mga bagong pastor. Hindi po alam ito ng mga bagong sulpot lang ng mga manggagawa. Pero ito po'y mahalaga at ito po'y saligang batas. Pag hindi mo ito ginawa at ang simbahan na hindi gumagawa nito ay tahasang lumalabag sa saligang batas. Pero kami po, mga kapatid, naku, wala hong pagsambang nangyari dito sa Winnipeg, sa Canada, na hindi inuusal ang Apostles' Creed. Utos po yun. Ritual yun, pero yun po ay mahalaga. Ano pa ho? Sabi ni Henry Bullinger, this most holy prayer, in reference to the Lord's Prayer, no? This is the most holy prayer of our Lord Jesus, delivered to the universal church to be a universal form or rule to pray to God. Ayan. So ano po ang sabi ni Henry Bullinger? Ito daw po, mga kapatid, Lord's Prayer ay panalangin idiniliver ng Panginoong Hesukristo sa Universal Church, sa Iglesia Cristianos, sa Iglesyang Kristiyanong Laghanap, to be a universal form or rule to pray to God. No, ang galing po talaga ng mga theologian, yung mga kanilang mga paninindigan. Yan po yung stand nila. Kaya pag hindi ganito ang stand natin bilang mga Kristiyano sa the Lord's Prayer, ay may problema po tayo. Ano po? May problema po tayo. Ito po isa, si Thomas Boston. Sabi po ni Thomas Boston, the Lord's Prayer, which every Christian is obliged to receive with the utmost reverence as the Lord's own word. But it was never imposed by Jesus Christ or His apostles as a set form to which His church is bound to pray in these words and no other. So ayan po, maganda, turo ni Thomas Boston. Bagamat ito'y kataga ng Panginoon, hindi naman po tayo inuobliga na ito lang yung paraan na atin laging sasabihin kapag tayo'y nakikipag-usap sa Diyos. Nililinaw po rito ni Thomas Boston na you can use your own words to communicate. Kasi po, napaka-general naman po rito eh. Ibigay mo po sa amin ang aming kakanin sa araw-araw. Mga kapatid, hindi lang naman po kakanin ang kailangan natin sa araw-araw. Kailangan natin ng sosuotin. Kailangan natin ng bibihisin. Kailangan natin ng pamasahe. Kailangan po natin ng pantuition. Kailangan po natin ng pambili ng mga kagamitan. Nakuha niyo po? At hindi po tayo sinasagkaan ng the Lord's Prayer na manalangin ng mga bagay na ito. Tungkol po roon sa pagluwalhati. Our Father who art in heaven, hallowed be your name. Pagdating po doon sa word na hallowing your name or making your name holy, hindi po yun na-specify doon. No? Paano ba natin gagawing holy ang name ng Diyos? Ibig ba sabihin nun, hindi holy yon? No, it is holy. Pero ipinapakita po ng talatang ito na tayo bilang mga Kristiyano must give reverence to the holy name of God. At paano natin gagawin yon? Ina-acknowledge natin yon sa pamamagitan ng panalangin. O Diyos na makapangyarihan, Ikaw na banal, Ikaw na dakila, that is hallowing His name. Nakuha niyo po? Nakukuha niyo po ba yung pinupunto ko, mga kapatid? Ano pa sabi ni Thomas Boston? Ito pa isa. A prayer formed upon the model of this excellent pattern, having the substance of the several petitions interspersed through it, though express it in other words, is a true scriptural prayer. Yan. So, ano man daw pong kataga na sinabi mo sa Diyos, kahit ito'y lengguwahe mo, hindi kailangang malalalim na mga pangungusap. Hindi naman po tayo inuutusang kopyahin yung panalangin ni pastor kung paano siya mag-pray. Kung hindi yung katagang nasa ating mga puso at mga labi na nakapattern ayon sa the Lord's Prayer, ay pwede nating tawaging tunay na scriptural prayer. Amen? Ano po?
So hindi po tayo inuobliga maging ano tawag doon, maging si Martin Luther or si Thomas Watson. Sinasabi na hindi naman tayo inuobliga na ito yung ipanalangin lagi. No po? So napakaganda po niyan. Model, no po, of excellent pattern, sabi po ni Thomas Boston. Again, another insight ni James Asher, sabi niya, prayer is to be made in a language which we understand. Ayan, so yun na po dapat. Ang panalangin daw po ay dapat nakapattern sa lingwaheng ating naiintindihan. For our Savior Christ taught His disciples here in a tongue which they understood and not in an unknown language. Ayan po mga kapatid, ang linaw po niyan. Ano po? Kapag mananalangin, ang sabi ng Panginoong Jesucristo, kagaya ng kanyang pagtuturo, manalangin tayo sa lingwaheng ating naiintindihan, sa lingwaheng ating nauunawaan, at hindi po yung panalangin na hindi rin natin mismo naiintindihan at nangangailangan pa ng interpretasyon. Katulad ng hula hurase, burake, surakamba, darakamba, at kung ano-ano pang panalangin sinasabi nilang praying in tongues. Hindi po yon sinasabi ng banal na kasulatan. Sana po nalilinawan nyo to mga kapatid. Doktrina po ito ng pananalangin. Kaya po ang akin pong simbahan, ang pinaglilingkuran po naming simbahan dito po sa Canada, never you will see anybody in our congregation na bigla na lang pong tatayo, magkikikisay, titirik ang mata at sasabihin po yung mga ganyang klase ng mga panalangin. Kasi po, ang mga kaanib ay naturuan ng tamang pagtawag at pagdadasal. Amen? Ngayon po, si John Flavel. Ano po ang sabi ni John Flavel? Christ's intention was to regulate our petitions by it. And therefore, they who use it in spells and charms, as the papist or those who think nothing is prayer, but that form of words abuse Christ's intention in it. Ako, napakaganda pong pananaw ito ng theologian na ito. Ang intention daw po ng Panginoong Jesucristo ng pagtuturo ng the Lord's Prayer ay para ma-regulate yung ating petisyon. Ano ba yung petisyon? Ma-regulate yung ating kahilingan. Kasi nga po mga kapatid, minsan ang mga tao dumadalangin lang sa Diyos dahil sa petitions. Dahil doon sa request, dahil doon sa kahingian. Na para bang ang Diyos ay genie dahil nakaskas niya yung lampara at napalitaw niya ang genie, ay hihiling siya ng lahat ng kahilingang gusto niya. Dahil po sa the Lord's Prayer, tinuruan tayo ng tamang paghingi, ng tamang pananalangin. At hindi po dapat ito ginagawa bilang charms or spells or incantations na katulad ng ginagawa ngayon ng iba. In Jesus' name. In Jesus' name. Na ginagamit yung katagang in Jesus' name as a sort of spell, as a sort of charms, as a sort of incantations. Sasabihin ko po sa inyo, many of these pastors are using the name of God in vain. Amen? Ano po? So, ano pa ho? Ito po isa, si John Ryle. Hindi po ba napapansin, pare-parehas lang po yung mga pangalan na yan naglilitawan? Yan po mga pangalan na yan ay ang mga early reformers. Ano po? Perhaps no part of Scripture is so well known as this. Its words are familiar wherever Christianity is found. Happy would it be for the world if this prayer was as well known in the spirit as it is in the letter. Wala daw po mga kapatid na parte ng banal na kasulatan na pinakasikat at pamilyar ang mundo kung hindi ang Lord's Prayer. Bata pa nga lang po pamilyar na di po ba?
Marahil hindi nyo lang alam kung saan nakasulat. Marahil hindi nyo alam kung saan matatagpuan. Na po? Pero alam nyo na nasa Book of Matthew o nasa Book of Luke. Marahil hindi nyo alam na ito'y biblical, pero alam nyo na ito ay nasa Bible. At ito'y Word of God. Tama? Alam niyo po mga kapatid, akala lang ninyo na ang paborito nyong verse ay ang John 3:16. Akala lang ninyo ang pinakakabisado nyong verse ay Jesus wept. Maliho kayo. Hindi nyo lang alam, without you knowing it, na ang the Lord's Prayer na inuusal ninyo ay isang bahagi ng banal na kasulatan na kabisado ninyo. Kaya lang nahihiya kayo kapag memory verse. Meron ba tayong memory verse? Sino nakakaalam? Wala naman sigurong tatayo. Ang aking memory verse ay, Our Father who art in heaven. Ito po itinuro ng Panginoon kasi. In-associate natin ito bilang isang panalangin, pero huwag niyong kakalimutan, ito po'y turo ng Panginoon. Ito po'y scripture na sinabi ng Panginoon na this is how you will pray. Amen? Ayan. So ngayon po, mahaba pa naman ang oras ko, atin pong pag-aralan yung tinatawag na division of the Lord's Prayer. Isa-isahin na po natin. Po. At si Thomas Vincent, po, there are 3 parts in the Lord's Prayer according to Thomas Vincent. Ano-ano daw po yung 3 parts na ito? So ang Lord's Prayer hahatiin natin sa 3 according to Thomas Vincent. 1, the preface. 2, the petitions, and 3, the conclusions. So, ayan po ang laman ng the Lord's Prayer. Hindi ko po alam kung napag-aralan nyo na ito, kung natalakay na to sa inyo, pero ayon po mga kapatid sa pag-aaral ay meron pong 3 na parte ang Lord's Prayer na dapat nating makita. Unahin po natin yung the preface. Ayon po yan kay Thomas Vincent. The preface, ano po yan? So, the preface is, Our Father who art in heaven. Ano pong tinuturo nito? Ayon po sa Westminster Shorter Catechism, sabi po doon, Our Father who art in heaven teaches us to draw near to God with a holy reverence and confidence as children to a Father, able and ready to help us, and that we should pray with and for others. Yan po ang nilalaman ng Westminster Shorter Catechism. By the way, kung nagtataka kayo, ano ba yung Westminster Shorter Catechism na yan? Kung gusto niyo po magkaroon ng kopya niyan, kung kayo pastor at wala kayong kopya niyan, pwede ko po kayong padala ng PDF file ng Westminster Shorter Catechism. Meron po tayong Tagalog niyan at meron po yatang English pa akong kopya niya. Pwede ko pong ipadala sa inyo para po mapag-aralan ninyo. Maganda nga po na alam ninyo kung ano ang laman ng katekismong yan. Yan po ay ang saligan din ng atin pong pananampalataya. Ayan, so ayan po. Sabi, Our Father who art in heaven teaches us to draw near to God with all holy reverence and confidence as children to a Father. Kaya, ang tangi makakapanalangin lang po ng Our Father ay sino? Mga Kristiyano lang. Hindi po pwede mag-pray niyan ang kabilang sa John 8:44. Yun po mga anak ng Diablo, sabi po sa Juan 8:44. Hindi po sila pwede mag-pray niyan. Kaya ang nagpe-pray lang po ng Our Father ay yung tunay na mga anak. Amen? Yan po ang sabi po ng Westminster. Tingnan naman natin na sinasabi ni Charles Spurgeon. Ayan. Si Charles Spurgeon, ang sabi po niya, those who can say, Our Father who art in heaven, have been adopted into His family. Yan, napag-aralan na po natin yan, yung doctrine ng adoption. Kung hindi nyo po alam yung doctrine of adoption, again, nasa YouTube channel ko na po yan, sa Tinig ng Pag-asa. Hanapin po ninyo yung doctrine ng adoption at maiintindihan nyo po yan. So, ang sabi po dyan, He has taken them out of the old family in which they were born, given them a new name, a new spirit, and made them heirs of God, and joint heirs with Christ, and all this of His free, sovereign, unmerited, distinguishing
grace. So ang pagiging adopted natin sa kaharian ng Diyos, no, naging tagapagmana tayo, naging tagapagmana kay Kristo, at ito po'y nangyari ayon saan? Sa free, sovereign, unmerited, distinguishing grace of God. Wala po tayong naidagdag sa atin pong kaligtasan kung hindi ang kasalanan, mga kapatid. Po, natutuwa po ako, mga kapatid. Ngayon po ay meron na pong mga nagtuturo ng doktrina. Marami na pong mga pastor ang na-challenge natin na magturo ng doktrina. Kaya kahit pa paano, masaya rin po ako, naka-influensya rin naman pala ho ang tinig ng pag-asa. At ngayon po, pinag-iisipan na po ng marami paano nila ituturo ang doktrina. Ang problema ho rito ay ang paggawa ng lesson. Kaya nga po sabi ko sa inyo, it is not easy. It is not easy to teach the doctrine. Maybe that is one reason kung bakit yung iba ay ayaw magturo. Kasi wala nga hong available lesson. Tapos minsan po, may mga nangangahas na magturo. May nakikita po ako, nagtuturo. Nagsasalimbaya naman yung turo. Araw na ito, ganito ang turo. Pag susunod na turo, sablay na naman, balik na naman, paikot-ikot na hindi magkakatugma ang kanila pong mga kapahayagan. Kaya importante, ang simbahan ay meron talagang isang tagapagturo ayon sa sinasabi ng banal na kasulatan at sa doktrinang tinitindigan. Yan, masaya po ako mga kapatid na po. Sabi ko nga sa inyo, napakaganda ng ibinuga ng tinig ng pag-asa. Naniniwala na po ako ngayon na hindi naman po pala walang kabuluhan ang kangangawa ng inyong lingkod dito po sa tinig ng pag-asa. Ayan, so yun po, Our Father who art in heaven. Ano pa ho? Sabi po doon, Our Father, truly the word Father teaches us that all our prayers ought to be offered to none other than to Him who is our Father, and not to another, for Him or with Him. And truly His prayer can be offered to no creature, for to which of the angels or the saints can you say without sacrilege, Our Father who are in heaven. Ayan. Sabi po yan ni Henry Bullinger. So ito pong katagang ito ay nagpapakita na talagang ang panalangin ay para lang sa Ama. Huwag kung kani-kanino, hindi kay Mama Mary, hindi po sa Santo Niño, hindi po sa mga santo, hindi po sa mga creature na ginawa ng kamay, hindi sa Mother Nature o sa Mother Earth, hindi po kung kani-kanino. Mga kapatid, it should be a prayer offered only to the Father. No? Yun po yung katikismo nito, mga kapatid. Ito po ang doktrina. No? Kaya po pag magpe-pray kayo, para tama, pray to the Father in the name of Jesus. Huwag yung pray to Jesus in the name of Jesus. Grammatically, wrong na nga yun eh. Always pray to the Father because that is what the Lord Jesus taught us to do. Amen? Ano po? Sabi po ni Thomas Watson, God gives Himself, the title. Ang Diyos mismo ang nagbigay ng title na yon. Our Father, an expression of love and condescension, that He might encourage us to pray to Him. He represents Himself under the sweet notion of a Father. The name Jehovah carries majesty in it. The name Father carries mercy in it. Po? Kaya po yung salitang Yahweh o Jehovah, ito po ay nagpapakita ng majestic nature ng Diyos. Pero ang nais niya, hindi tayo tumawag sa Kanya sa ganung kaparaanan. Now, not just to present His majesty. Hindi na kailangan yon because the heaven and earth and all creation declares the majestic power of God. Nais ng Diyos kapag sa prayer, lalapit tayo sa Kanya bilang anak. At tatawag tayo sa Kanya
bilang Ama. Because the name Father carries mercy in it. Pinapakilala natin na tayo walang magagawa, walang kakayahan, kaya parang pangangalabit lang yan ng isang anak na maliit na, Tay, tulong. Tay, help me. It is with such relationship that we need to approach God. Amen? So ano pa ho mga kapatid? Sabi po ng Heidelberg, ito pa ho isa. Meron din po akong kopya nito ng Heidelberg Catechism. Kung gusto niyo po ng kopya, bibigyan ko rin po kayo. Taas-taas lang po ang kamay at ilagay niyo po sa comment o message niyo po ako, Pastor, pahingi nga niyang Westminster Confession na yan, Westminster Catechism, at yan po, Heidelberg, yung Belgic, kung gusto rin niyo po, bibigyan ko rin kayo. Sabi po ng Heidelberg Catechism, at the very beginning of our prayer, Christ wants to kindle in us the childlike awe and trust that God through Christ has become our Father. Ayan. So, yan po ang sabi ng Heidelberg na po. At the beginning of our prayer, Christ wants to kindle in us the childlike awe, the childlike trust that God through Christ has become our Father. Yun na po yung binanggit ko example kanina na, Tay, Dad, ano po, Ama. Yun. So, yun po yun mga kapatid. Ngayon, ano pa? Si Martin Luther, sabi po niya, right at the beginning of the prayer, with the word Our Father, Jesus reminds us of what God demands and promises. God insists that we give Him the respect, honor, and reverence that He deserves. Also, God the Father wants us to trust that He will meet our needs. We are overjoyed to be His children through Christ. And so, because we trust that He will give us what He has promised, we can pray to Him with confidence in the name of Christ our Lord. Amen? Yan po ay ang katotohanan. Ano pa ang sabi po naman ni John Calvin? Sabi ni John Calvin, He both calls Himself our Father and is pleased to be so called by us. For He could not have given us a stronger testimony of His boundless love than in calling us His sons. Wow. Ang tindi na po. Ito po yung mga pananampalataya nila. At dapat ganito rin ang ating pananampalataya. Ito po sinasabi ni John Calvin, let the Christian then so regulate his prayers as to embrace all who are his brethren in Christ. Dahil po, ito pong panalangin ito'y nagbibigay ng isang patotoo na tayo'y mga anak ng Diyos, tinutulak din ng the Lord's Prayer tayo na kilalanin na ang ating pananalangin ay pagyakap sa ibang mga anak ng Diyos bilang mga kapatid. Amen po ba mga kapatid? Kaya, opo, aaminin ko po sa inyo, maaaring nagkakaiba-iba tayo ng paraan, ng leadership, maaaring magkakahiwalay na tayo ng mga local congregation, maaaring magkaiba na tayo ng simbahan, pero kung nananalangin po kayo ng the Lord's Prayer, at ito po yung pattern ninyo, kinikilala nyong ang Diyos ang inyong Ama, at kayo'y anak ng Diyos, sa kabila ng pagkakaiba-iba natin, at pagkakahiwalay natin ng denominasyon, wala tayong choice kundi akapin ang katotohanan na tayo'y magkakapatid. Tayo po na tumatawag sa Diyos na Ama. Amen? Ayan. Susunod po, ayan po ang mga Bible text pala. Sulat po ninyo. Yan po mga Bible proof text na yan ay may kinalaman doon sa mga ipinahayag ng atin pong mga theologian. Susunod ay ito po. Who art in heaven. Ayan.
Our Father, yun po yung unang bahagi. Sumunod, who art in heaven. Why is God said here to be in heaven? Yun po ang tanong ni John Flavel. Why is God said here to be in heaven? Ang sagot, it is to note His sovereign power and dominion over all as a groundwork of faith in prayer. Yan, again, malalim po ito mga kapatid. Bakit sinabi nga naman ng Diyos yung katagang ito? Sinabi ng Panginoong Yesus, kung kayo manalangin kayo ng Ama namin, sumasalangit ka. Ano pong theology nito? Gusto pong ipakita rito ng Panginoong Yesus na ang tinatawag mong Ama, dapat may relasyon ka. At dahil may relasyon ka, dapat lahat ng tumatawag sa kanyang Ama, kilalanin mo rin kapatid. Ang susunod na bahagi ng prayer, the Lord's Prayer, ay ito. Yung pagkilala na ang Diyos na tinatawagan mo ay nasa langit. Na yung Diyos na tinatawagan mo ay ang nasa lugar na kung saan yung lugar na yon ay kinikilala mong perfect na place na kung saan wala kang ibang nanasain kung hindi ang place na yon. Mga kapatid, every time ba na nananalangin tayo ay nandun yung ating desire to be with God? To be in that place where He is? To be in heaven like where He was and where He is right now. Amen? Ano po? So, who art in heaven? Ang ganda po ng pananaw ni John Flavel. No? It is to note His sovereign power and dominion over all. Ayan. So, ano naman po sinasabi again ni Thomas Watson? Sabi po niya, God is said to be in heaven not because He is nowhere else. Ayan. So, ito yung sabi niya. Hindi ho palibasa, binabanggit dito na God is in heaven, hindi nangangahulugan na siya'y wala sa ibang dako. Iba yon, no? Nowhere else, not because He is nowhere else, but He is where He reveals His glory most to saints and angels. Kasi po, ang pananaw ng iba, ibig ba sabihin yan, ang Diyos ay nasa langit lang? Na wala siya sa ibang dako? Na ang Diyos ay hindi ko kasama? Na ang Diyos ay hindi nakikita ang aking ginagawa? Hindi! Kaya po nililinaw ni Thomas Watson, when God said to our Father in heaven, hindi nangangahulugan na God is confined in heaven only. God is everywhere. God is omnipresent. He is with you right now. He is with me right now. He resides in my heart as it is in your heart. He knows everything, omniscience. No? Alam niya ang lahat. All-knowing. At dahil doon, dapat nating kilalanin ang katotohanan. Hindi nangangahulugang nasa langit lang siya, kung hindi doon kasi sa langit inire-reveal ang kanyang kaluwalhatian. Kasama ng kanyang mga banal at kanyang mga anghel. Amen? Yun po yun. Yun ang paliwanag po roon. Kasi baka sabihin ng iba, ibig ba sabihin niya, ang Diyos ay nakaupo lang sa kanyang trono, nasa langit lang? No. Po, kundi ito'y acknowledgement lang, mga kapatid, na ang Diyos ay may trono, meron siyang langit, at meron siyang place na kung saan, pagdating ng araw, ay doroon din ang kanyang mga banal. Ayan. Next, sabi po ng Heidelberg Confession again, the words in heaven teach us not to think of God's heavenly majesty as something earthly, and to expect everything for body and soul from His almighty power. Maganda po ito. Ano po? Sabi po ng Heidelberg Catechism, yung words na heaven ay nagtuturo sa atin na huwag isipin na ang langit, ang kanyang kaluwalhatian, at ang kanyang kadakilaan at yung kanyang majestic nature ay katulad lang ng earth, ng mundong ating ginagalawan. At i-expect natin
na ang mga bagay na kailangan natin sa laman ay yun lang ang mga bagay na kayang i-provide ng langit. Mga kapatid, incomparable yun. Incomparable ang langit sa mundong ating ginagalawan. Kaya dito po sa Heidelberg Catechism ay malinaw na sinasabi po rito na kapag narinig natin ang katagang langit, hindi po dapat nating isipin na God's heavenly majesty as something earthly, and to expect everything for body and soul from His almighty power. Amen? Sana po naiintindihan nyo. Matthew Henry, ang sabi niya, He is a Father and therefore He may come to Him with boldness, but a Father in heaven and therefore we must come in reverence. Amen? Ito ho, bagong theologian po siguro na marinig nyo ito, si John Brown Haddington. Ano po ang sabi ni John Brown Haddington? What does in heaven teach us? To be most intent in our prayers of heavenly things. Ano pong ibig sabihin? Kaya po tayo tinuruan ng panalangin ito para atin pong nasain hindi lang ang mga bagay tungkol sa mundong ito, kundi ang mga bagay na nasa itaas. Sinasabi po ito ni Apostol Pablo Kung kayo po'y magsisitawag sa Diyos, wag lang yung mga bagay na kailangan ninyo dito sa laman. Kung hindi ang mga bagay na makalangit. Sinabi ito ng Panginoong Hesukristo na i-desire ninyo ang mga bagay na hindi nabubulok. Wag lang yung mga bagay na nandito sa sanlibutang ito na kung saan ang tanga, ang kalawang ay sumisira. Kundi nasain natin ang mga bagay na nasa itaas, na kung saan walang tanga at walang kalawang na sumisira. Yan po ang ibig sabihin ni John Brown Haddington. Amen? Now, ano po yung mga Bible verses na pwede niyong basahin? Ayan po. 1 Kings 8:30, 2 Chronicles 30, Psalms 103:19, Psalms 123, etc., etc. Ngayon, mga kapatid, 8:24 na. At susunod po dyan, yung ikalawang bahagi ng the Lord's Prayer, yung tinatawag na petitions, at pagkatapos ng petitions ay yun pong conclusion. Hindi po ito kayang matapos ngayon. Kaya po, bibitinin ko uli kayo, sa Lunes po natin ito ipagpapatuloy. Opo, so dalawang parte po na lang ng Lord's Prayer yung ating bibigyan ng emphasis, pero at least ngayon ay hinahamon na kayo, mahamon nawa ang bawat isa, na kung tayo mananalangin ay talagang nasain natin, na idalangin po natin ang pattern ng Our Father. So ang assignment ninyo, kabisaduhin nyo uli ito. Kabisaduhin ninyo at sa huling sandali, mga kapatid, ng pagbubulay-bulay, ay gawin ninyong matutunang lumapit sa Diyos sa pattern na itinuro ng Panginoong Hesukristo. And you will see na yung prayer life ninyo mag-evolve into something different. It will evolve into something majestic, na hindi na lang ito pagtawag sa Diyos dahil may kailangan ka. Kung hindi ito'y magiging pagtawag sa mas malalim na pakikipag-ugnayan sa Ama sa langit. Amen? Tayo po'y saglit na tumungo at tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa oras pong ito ay lumalapit po kami sa iyo. Nagpapasalamat sa patuloy po na pagtuturong ginagawa mo sa amin. Nagpapasalamat po sa kaliwanagan na amin pong natututunan na pati pala ang pagtawag at pananalangin sa iyo ay mahalagang doktrinang matutunan. Kasi po, nasanay na kami ngayon na para bang tumatawag na lang kami sa genie, nakikipag-usap na lang kami sa bubong ng bahay namin para lang mairaos ang pakikipag-usap. Pero hindi namin nakikita ang kabanalan ng kausap namin. Hindi namin nakikita na ang aming kausap ay may kaharian. Hindi namin nakikita na ang aming kausap ay may kapangyarihang kumilos sa aming buhay kahit hindi pa namin nasasabi ang aming mga kahilingan.
Sana po, Panginoon, sa araw na ito, baguhin mo ang pananaw ng aking mga kapatid on how they will approach you in prayer. Sana po, naging makabuluhan ng pag-aaral na ito na sa mga susunod na araw ay magtulak sa amin sa paghanap ng pagkatuto, pagkaalam, ng karunungan mula sa iyong mga salita pa. Maraming pong salamat. Sa iyo po, Ama, ang lahat ng glory, ang lahat ng papuri at kaluwalhatian. Sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesukristo, kami po ay dumadalangin ng dalangin ng aming Panginoong Hesukristo. Sa iyo po ang lahat ng papuri. We are also praying, Father, for those brothers and sisters na may sakit. I am praying for my pamangkin sa pinsan, si Gia. Nilalapit ko po sa iyo, Panginoon, si Gia Purificacion. Hipuin mo siya, Panginoon. I am also praying for Ate Divine. Ikaw po, Panginoon, ang patuloy na magpala sa kanilang buhay, mag-ina, at mangyari nawa, Panginoon, ang iyong patuloy na biyaya ang maranasan ng bawat isa. Dinadalain ko rin si Ate Telly Hernandez sa kanyang upcoming operation, or kung na-operahan na po siya, Panginoon, yung complete healing ang iparanas mo. Tinataas ko rin sa iyo si Tito M.A. Paredes, Panginoon, si Tita Tessie, yung kanyang hypertension. Ganon din po ang examination ng aking anak na si Yenyen ngayon pong araw na ito. Lord, sana po patuloy siyang makapasa. Ganon din po si Philip Barco, Panginoon, dinadalain ko po siya at ang kanyang sambahayan, ang kapayapaan nawa ang maranasan ng pamilyang ito, Panginoon. Dinadalain ko rin po si Ayi Advincula sa kanya po, Panginoong laboratory, masama ang kanyang pakiramdam. Dalangin ko po ang iyong paghipo, ang pagpapagaling sa kanya. Ingatan mo rin si kapatid na Meryl Cornejo sa kanyang pag-uwi sa Pilipinas sa June 6. Pagpalain mo po, Panginoon, ang mga kapatid namin na dumadaan sa mga pagsubok ng buhay, mga suliranin sa pinansyal. We are also praying for Pastor Ray Hoxon, Panginoon, na ngayon po ay alam din namin na nasa karamdaman. Ikaw po ang kumilos, Panginoon, sa kanyang buhay at pagpalain mo po siya. Yung mga sambahayan na nilisan ng kanilang mahal sa buhay, sa panahong ito ng kalungkutan, iparanas mo na ikaw ang Diyos na hindi nagpapabaya, ikaw ang Diyos na kasama namin sa lahat ng mga pinagdadaanan namin sa buhay. Lord, sa iyo po ang lahat ng papuri, lahat ng pasasalamat, sa matamis na pangalan ng Panginoong Hesus, ito po ang aming dalangin. Amen. Ayan, magandang araw po mga kapatid. Salamat sa inyo pong patuloy na pagsubaybay sa atin pong programa. Nawa po may natututunan kayo. Nagpapasalamat po ako. Ate Yoli Dipol, nag-message po siya sa akin kaninang madaling araw. At kinukwento niya paano niya natagpuan ang tinig ng pag-asa. Nagpapasalamat siya kay Kuya Eric Maines kasi si Kuya Eric Maines po pala ang nagturo sa kanya ng tinig ng pag-asa. Isipin po ninyo, sa pamamagitan po ng pagsishare ninyo ng tinig ng pag-asa, may mga nakakapansin, may nakakapanood. At ang nangyayari po, sila naman ay kung pinagpapala, ay pinapasa rin po nila sa iba at sineshare din po nila sa iba. So maraming pong salamat sa pagtitiwala ninyo. Huwag po kayong mag-alala at hanggat merong lakas po ang inyong lingkod, ay hindi po natin titigilan ng pagtuturo dito po. At ayun po, maraming salamat sa inyo. Kay Kumaring Ami Santos, kay Ate Merly Toledo, kay Kuya Larry Montillano, kay Ate Ellen Gonzales, at kay Kuya Monching, kay Ate Marie Cruz, kay Ate Elvie, at kay Kuya Dol Paredes, pagpalain kayo ng Panginoon. Kay Nanay Gina Medalla, sabi ni Ana Marie Visto, ang haba din talaga ng Doctrine of Prayer. Ang daming dapat matutunan. Ayan po, sabi niya. Marami pong salamat sa inyong panonood, Ana Visto, kay Noel Andamo, pagpalain kayo ng Panginoon, kay Ate Vanji Magnaye, Nanay Belen Olaes, Ate Paz Mendoza, magandang araw po, Ate Del at Kuya Eddie Sauler, pagpalain po kayo ng Panginoon,
Ate Elizabeth Sanchez, magandang araw po. Kuya Eric Maynez, magandang araw po. Kapatid na Jeng Eusebio, magandang araw. Maribeth Eusebio, sa buong sambahayan po ng mga Enriquez, magandang araw po. Ate Percy Rivera, kapatid na Lani Tulagan, Nanay Carolina Bukiran, magandang araw po. Tita Myra Paredes Libertino, magandang araw po. Ayan, Kuya Alvin at Ate Virgie Darapisa, magandang araw sa inyo. Ganon din sa aking inaanak na si Oswald. Pagpalain ang inyong buong sambahayan. Maraming salamat po kapatid na Lani Tulagan. Kapatid na Emil Serrano, magandang araw sa inyo. Pagpalain kayo ng Panginoon. Tatay Jerry Ulaes, magandang araw po. Ganon din po kay Ate Percy Rivera. Ate Delia at Kuya Ban Magkawas, magandang araw po. Ate Nelia Ramos, magandang araw. Si Philip Punzalan, magandang araw. Kapatid na Philip, pagpalain ka ng Panginoon. Ganon din po ang kapatid na Connie Villanueva. Ate Yoli at Kuya Boyet Kerbin, pagpalain kayo ng Panginoon. Kapatid na Donalyn Abanilla, ayan, magandang araw kapatid na Donalyn. Ate Telly Hernandez, magpalakas po kayo ho. Mga kapatid, pagtulong-tulungan po nating ilapit sa Panginoon ng Ate Telly na nawa po ay taglayin niya ang ibayo pang kalakasan. Ayan, sana po ay makarecover po siya ng lubusan. Ganon din po, ano pa ba? Sino pa ba ang hindi ko nababasa? Ate Heidi Mejia, magandang araw. At ganon din si Kuya Louie. Ate Cora Dolor. Ayan, at marami pang iba. Pagpaumanhin na po ninyo, yung iba na pagtabunan na no? Yan si Kuya Noel Lapus, taga rito po siya sa Winnipeg. Kuya Noel, magandang araw sa iyong panonood. Alam ko hindi mo na natatapos kasi nakakarating na siya sa office at nagtatrabaho na. Yun pong mga kaibigan ninyo na nagtatrabaho, maaari pong hindi nakakapanood. Lalo na po yung mga member namin dito sa Winnipeg Unida, hindi po sila nakakapanood ng Tinig ng Pag-asa. Pero natutuwa po ako doon sa mga small group na ngayon po ay gumagawa na ng paraan. Po, isang araw tinawagan po ako ng young married couples na ngayon po ay i-discuss nila sa mga small group yung mga dinidiscuss kong doctrine dito sa Tinig ng Pag-asa. Sana po ganun ang gawin ng mga small group, no? Panoorin nyo po yung mga doktrina. Kung meron kayong hindi maintindihan, saka po ninyo ako imbitahan para mag-explain sa inyo. Kahit po sa Pilipinas, okay po yon. So, pinapahintulutan ko po kayo na panoorin nyo po yung video ng Tinig ng Pag-asa sa mga small group. Hindi na po kayo magpe-prepare ng mga lessons. Ito na po So, panoorin nyo po. Ngayon, kung meron kayong mga questions, ilista nyo po yung mga questions. Tapos, kung hindi man po ako maka-join sa inyo, ay ilista nyo po ng ilista, ibato nyo po sa akin pong, messenger, sa Facebook Messenger, at sasagutin ko po yan. O ngayon, kung ikaw ang leader ng small group, next meeting, edi i-present mo sa kanila, ganito yung naging sagot ni Pastor Ruel tungkol sa itinanong natin sa kanya. So ayun po, ganun lang po mga kapatid. Maraming salamat. Kapatid na Jean Oric Malinis, magandang araw din sa iyo. Welcome sa Tinig ng Pag-asa. Ate Rosie Silla, magandang araw po. Nanay Felisa Silla, magandang araw po sa panonood. Yung pong si Kuya George Serbo, alam niyo po, natutuwa ako kay Kuya George Serbo. I-message po ako ng isang araw. Ang sabi niya sa akin, padalang ko raw siya ng missionary sa Guam. Naku po, kung wala lang pandemic, madali po yan po. Alam niyo po, gusto ko rin mamasyal ng Amerika, yung mga kapatiran natin sa Amerika. Gusto ko po silang mapasyalan doon. Malay niyo po, di ba? Magkaroon po ng branch doon ang Unida Christian Church of Canada sa Guam. O kaya sa Amerika. O kaya magkaroon ng Unida Christian Church of Canada sa Australia o saan mang lugar. At ito po yung aming malawak na vision ngayon. Ang makapagsimula ng mga gawain. Kahit po sa Pilipinas, sa Luzon, Visayas, Mindanao, we are in a situation right now that we will do church planting mission. Kahit na po sa ang parte ng mundo ngayon, ay amin po itong pagtutuunan ng pansin, one church at a time. Hindi naman po pwedeng sabay-sabay. Baka tayo'y kumagat ng isang bagay na hindi naman natin malunok. Kaya, kung anong kalooban ng Diyos,
one day at a time, one church at a time, ay atin po itong gagawin. Sabi ni Ana Marie Visto, salamat po, gagawin ko po yan. Pwede po ba kahit ibang denominasyon? Iba po kasi ang church namin dito sa Jensan. Walang problema, Ana. No, hindi issue yon. So, ang inyo po lingkod ay willing po na magturo kahit na anong denominasyon. In fact, binabanggit ko nga sa inyo, dito po sa Winnipeg, may mga minementor po tayong mga pastor na hindi naman unida. Po. At nagpapasalamat ako, buti pa yung iba, mga yun, no? Hindi po sila mga unida, but they are willing to learn. They are willing to learn the doctrine. At naniniwala po ako na sa ganitong aspeto man lang ay maging instrumento tayo ng Diyos para sa pagtulong sa iba. So magandang araw po sa inyo, Lili Bunso, Lili Camyalu. Malapit na po magsimula ang aking inaanak na si Pastor Raymond Makatumpag sa kanyang Tinig ng Pag-ibig. So tatapusin ko na po ito. Kung kayo hindi pa matutulog, lipat po kayo sa kanyang programa, Tinig ng Pag-ibig ni Pastor Raymond Makatumpag. Siya po ay nasa Calgary. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia, mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para po sa Tinig ng Pag-asa. God bless everyone!